So marami na palang pinagdaanan itong simbahan guys, kasi makikita natin dito ng nakalibing na 1891, 1900s. Yan ang itsura natin guys habang umakyat tayo dito. Yung A, ayan nakalagay dito. Yung A, si Bonifacio. Ayan pala si Andres Bonifacio. Hindi natin alam kung ano ba tayo, kakanan tayo or kakaliwa. Merong ilog dito sa may baba ng bundok. Hindi ko lang alam kung gaano kalalim. Ayun oh. So medyo mabigat yung pakiramdam sa lugar na to guys. Ayun yung nararamdaman ko ngayon oh. Ang probinsya ng Cavite ay isa sa mga pinakamaunlad at makasaysayang probinsya sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Calabarzon at kilala bilang historical capital of the Philippines dahil dito naganap ang maraming mahalagang pangyayari noong panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila. Isa sa mga bayan na matatagpuan sa Cavite ay ang bayan ng Maragondon, isang tahimik ngunit makasaysayang lugar na may malaking ambag sa kasaysayan ng bansa. Kilala ang Maragondon hindi lamang sa likas nitong kagandahan, kundi pati na rin sa mga estrukturang sumasailalim sa mayamang kultura at nakaraan ng Pilipinas. Isa sa mga pangunahing dinarayo dito ay ang Maragondon Church o ang Our Lady of Assumption Parish Church at itinatag ang simbahan noong ika-17 siglo ng mga paring Jesuita at isa ito sa mga pinakamatandang simbahan sa lalawigan ng Cavite. At kapansin-pansin na matibay na itong istrukturang bato at makalumang disenyo na patuloy na pinapangalagaan hanggang sa kasalukuyan. Bukod sa makasaysayang simbahan, dito din matatagpuan ang Andres Bonifacio Trial House, isang makasaysayang bahay kung saan isinagawa ang pag-ilitis kay Andres Bonifacio noong 1897. Dito hinarap ng Supremo ng Katipunan ng mga paratang laban sa kanya at ang bahay na ito ay simbolo sa isang pinakamahalagang yugto sa kasaysayan ng himagsikan sa Pilipinas. At sa bidyong ito ay papasyalan din natin ang Andres Bonifacio Shrine na matatagpuan sa bayan ng Maragondon. Ang dambanang ito ay tinayo bilang paggunita sa kabayanihan ni Andres Bonifacio, ang ama ng himagsikang Pilipino, na nagsilbing simbolo ng kanyang katapangan, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Sa bawat bahagi ng lugar na ito ay makikita at mararamdaman ang kahalagan ng kanyang naging ambag sa pagkamit ng kalayaan sa Pilipinas. Patuloy na itong pinapaalala sa bawat Pilipino ang diwa ng tunay na kabayanihan at ang halaga ng paglaban para sa kalayaan ng susunod na henerasyon. At sa kabuuan ng Maragondon, Cavite ay isang lugar na puno ng kasaysayan at kultura na patuloy nagpapaalala sa kahalagan ng ating nakaraan. Kaya tara, samahan nyo kami sa isang masayang paglalakbay papuntang Maragondon, Cavite. Welcome back muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa probinsya po ng Cavite at nasa bayan po tayo ngayon ng Maragondon. So guys, nasa likuran po natin ng Maragondon Church. Yan. Yan po ang papasyalan natin ngayon. At marami po tayong mga historical site na pupuntahan po dito. Una po dito, ito pong simbahan. At pangalawa po yung Andres Bonifacio Trial House. At yung pangatlo po is yung kung saan po pinatay po si Andres Bonifacio. Pupuntahan po din natin yun, no? At kung ano pa yung pwede natin maipakita dito sa bayan ng Maragondon. At iikot ko muna kayo dito sa may simbahan nila. Dito kasi guys, wala, sarado ngayon. Tapos na nakalagay dito sa kanilang historical marker, ang simbahan ng Maragondon ay ipinatayo ng mga paring Jesuita sa patronato ni Nuestra Señora de la Asunción. Bali, 1618. Naging simbahan parokyal ng 1627. At ipinatayo at ipinalaki ang bagong simbahan noong 1630 hanggang 1633. So marami na palang pinagdaanan itong simbahan guys, kasi makikita natin dito yung mga tisa niya, grabe, ayan oh. Yan guys oh. Ang taas na itong tower dito sa may left side na nakikita natin. Pero wala tayong kausap dito ngayon, pero papasok pa rin tayo dun sa may loob. Dahil sarado dun sa may main entrance, dito makikita natin yung parking space. Dito lang kami nagpark. Dito sa may gilid ng kumbento. Ayan, dito kami pinapadaan ng parish. Ang kasama pa rin natin ngayon si Kimchi Moto. Saka sa mga ka-Super Mario natin dyan. Ayun. So ngayon ilibutin natin tong bayan ng Maragondon. Papakita namin sa inyo kung ano ba yung mga historical places, no? So unahin muna natin itong simbahan. Dito daan sa may gilid guys. Dito pa lang sa pagpasok natin, dito yung kanilang office, parish office. Ayan. Dito sa may left side yung papasokan dito. Parang ito yung guys yung nila, yung sacristy. Ayan, kasi dito yung mga damit. Hindi lang ako sigurado, no. Maraming mga damit dito ng mga ng mga berhen. Pero mapapansin na natin doon sa may itaas, yung mga instruktura na ginamit dito is mga old pa rin. Ayan, lalo yung mga adobe dito guys sa may right side natin, no. So dito guys, may nakita ako dito mga lumang libro. Ang pansin ko dito, ito talaga siguro yung mga pinakaunang mga libro dito sa may Maragondon.
May mga original pa talaga siya yun na nakasulat oh. Hindi ako sigurado kung ano yung mga nakalagay dito, pero comment nyo na lang po dyan kung ano ba itong mga nakikita natin. Marami, may mga relic dito sa may kabila natin no? Parang mga corona ang itsura niya. Tapos dito naman sa may right side, parang style Biblia ito, nakikita ko. Ganun. Pero makakapal ang itsura. Ito, sira-sira na siya. So yun pala yung mga makikita dito sa loob ng Maragondon Church. Tara, pasukin natin yung mismong loob ng mismong simbahan. Papakita, may mga lapida rin. So guys, ito yung itsura dito sa may loob ng simbahan. No? So tayo lang dito sa may loob. Tapos dito sa may right side, makikita naman natin dito yung mga nakalibing na ang ibig sabihin nito is talagang napakatagal na itong simbahan ng Maragondon. So marami pala dito nakalibing oh. So guys, yun lang, medyo may ginagawa lang sila dun sa may dulo, sa may likod. Pero dito makikita na natin yung mga nakalibing na 1891, 1900s. Ayan, ang dami hanggang dun sa may harapan. So mapapansin natin dito, yung pinaka-retablo nila ay napakaganda. Ayan guys oh. Sa part naman na to guys, may makikita tayong parang nasira. Ayan. Dito daw dati nakalagay yung kanilang pulpito na napakatagal na. Kaso bumagsak na siya. Hindi na natin siya ngayon makikita. Diyan daw dati nakalagay yon. Makikita talaga natin dito yung old structure ng ng mismong simbahan. So lapitan naman natin yung kanilang retablo mayor. Kung saan makikita natin meron 3 retablo dito. Sa may kaliwa, ito sa may kanan, tsaka yung pinaka-center. Ayan. So yan yung makikita natin dito guys. Napakaganda ng kanilang retablo mayor. Hanggang dun sa may taas, yung dome. Tapos dito sa may gilid, yun pa rin yung mga structure. May mga nakalibing pa rin dito guys. Ayan, makikita natin dito. So bawat pader dito is mayroong mga nakalibing. So tara at punta na natin yung pinaglitisan na bahay dito sa may Maragondon ni Andres Bonifacio. Samahan nyo kami, puntahan natin. Mga 3 minutes lang yan simula dito sa may Maragondon Church. Okay guys, bali papunta na tayo doon sa museo ng paglilitis. Yung bahay kung saan nilitis si Andres Bonifacio. No? So ito yung palabas dito. Tapos sa likod naman natin yung mismong simbahan. Malapit lang siya, around 2 minutes lang siya simula dito sa may simbahan. Napansin ko dito sa may bayan ng Maragondon, napakakalmado ng mga tao dito, no. Tapos siya, para siyang style Magdalena doon sa may Laguna, parang ganun. So makikita rin pala natin dito sa may gilid yung ilog. Yan, may ilog tayo nakikita diyan. Napakalapit lang oh. So kaliwa na tayo dito. Ito ancestral din no, guys oh. Ganda. Sa right side natin. Pero dito tayo pinapakaliwa. So dito na tayo, nakarating na tayo dito sa bahay pinaglitisan kay Andres Bonifacio. So papark lang tayo guys. Okay guys, bali dumating na tayo dito sa bahay ng pinaglitisan ni Andres Bonifacio, no. So galing tayo dun sa may simbahan, dun siya banda. Dito lang tayo nagpark. So kung makikita natin dito guys, ang kulay pala ng bahay na to is parang mint green siya. Tapos dito sa may harapan, makikita natin dito yung Bonifacio Trial House. Ang trial house ay bukas para sa lahat, Lunes hanggang Sabado. So dito pa lang makikita na natin, napakalaki pala na itong bahay na to. At doon sa may second floor, makikita natin yung mga lumang struktura ng bahay. So alamin natin yung mga kasaysayan doon sa may loob ng bahay pinaglitisan, no. So ito siya guys, ito yung papasok dito. May nakalagay ditong Museo ng Paglilitis ni Andres Bonifacio. Pero doon banda, napansin ko dito yung historical marker nila. Ayan, basahin muna natin. Bahay na pinaglitisan kay Andres Bonifacio. Ang bahay na ito ay pinatayo noong 1889 ni Roderico Reyes. Dito nilitis si Andres Bonifacio ang tagapagtatag ng Katipunan at ang kanyang kapatid na si Procopio noong Mayo 1897. So, dito pala sila nilitis yung magkapatid. So,
papakita natin sa inyo kung ano ba yung mga makikita natin doon sa may loob. Ayan, ito yung pagpasok dito guys. Medyo madilim lang yung loob, no? Dito sa may loob, makikita natin dito yung mga painting. Ayan, mga painting na to na nagpapakita nung labanan ng Amerikano at mga katipunan. Puro mga painting pala dito guys, makikita natin. I think itong mga adobe na to, mga pader na to guys, parang lumang struktura siya, no? So ito yung mga makikita natin dito, mga larawan. Pero dito banda, dito yung ang itsura nito sa may gilid. May nakita ako ditong hagdanan paakyat. Ang sabi nila ito daw ay original structure pa ng bahay. Tapos ito yung itsura dito guys, na hagdanan. Ito talaga nakakilabot yung kanyang yung pagka-antigo, no. Makikita pa lang natin dito. Ito yung pinaka-original na struktura dito sa may bahay na to. So katin natin doon sa may taas. Yan ang itsura natin guys, habang umakyat tayo dito. So dito naman sa may taas, pag nakakit na tayo, may makikita pa rin tayo mga ano dito, mga painting, mga information about sa Cavite. Ito, pasukin natin dito. Halos ang nakalagay pala dito guys is tungkol sa mga katipunan. Baga sinasalaysay dito yung mga kwento ng ating mga bayani. So wala lang tayo nakausap dito sa Bonifacio Trial House, no? Kasi ano ngayon na, Labor Day. Pero ito, makikita natin dito yung mismong diorama. Ang konseo, bago ang araw ng paglilitis. Akusasyon ng pagpapatansik sa pamahalaan ni Aguinaldo. Hindi ko po nalalaman ang dami ng kawan at baril ni Ginoong Andres. Sapagkat ako'y tinuturing na tauhan lamang niya. Ganito pala yung tsura dati, kung paano sila nilitis. Tapos nandito yung dalawa. Paano sila nagpapaliwanag. Ayan. So yun makikita natin dito. Eto, pag pinindot natin to, mayroong magsasalita na Filipino version din, English version, na yung kasaysayan kung paano nilitis yung dalawang magkapatid. Yung A, ayan nakalagay dito. Yung A, si Bonifacio. Ayun pala si Andres Bonifacio, yung mismo nakaupo. Tapos, yung B, si Gregorio de Jesus. So, ito siya. Ito naman yung pinakadulong parte ng bahay. So, ano pa rin, mga makasaysayan pa rin yung nakikita natin dito. Okay guys, after naman natin dito is pupunta naman tayo doon sa may Aguinaldo Shrine. At alamin natin kung saan babanda yun, yung Aguinaldo Shrine na yun, no? So tara, at labas na tayo dito sa Andres Bonifacio Trial House. Natapos na tayo dito sa mismo pinaglitisan at nakita natin yung pinakaloob mismo ng bahay, no? Luma na rin pala siya. So simula dito sa pinaglitisan ni Andres Bonifacio is meron pa tayong 22 minutes para makapunta tayo doon mismo. Medyo malayo pa siya pala dito kung saan pinatay mismo si Andres Bonifacio guys. Pupuntahan natin yon. Yun yung isa sa mga kailangan natin mapuntahan dito sa may Maragondon. So time check tayo guys, 2:38 na ng hapon. Ito, pinapakaliwa tayo dito. Pag may nakita kayong gasoline station, ayan yung Galaxy. Dito siya. Kaya pa diretso tayo. Ito palang binabaybay natin ngayon. Ito po ipapunta ng Cabiang Tunnel. Pag diniretso po natin yan. Pero nasa parteng Ternate na tayo. Papasok na tayo ng Ternate. Dito yung papunta ng Ternate Municipal Station. Ayan. Tapos dito, pinapakaliwa lang tayo. Ito guys, so makikita natin dito yung mga bangka oh. Ayan oh. Maliliit na bangka na nakadaong lang dito sa sa may gilid niya. Ang dami. Kaliwat kanan. Yeah, I hold on till the morning
that you'll be mine. Ang ganda rin pala ng mga spot dito, no, sa Ternate, guys. Makikita natin yung mga ilog nila. Malinis. So yun guys, ito, meron tayong Alphamart na nakita dito. Tapos pinapakaliwa na tayo dito ni Google. Dito sa may tricyclean na to. Ayan. Kaliwa tayo dito, yung papasok tayo. Simula dito is 4 kilometer pa, napakalayo pa pala. Papasok na pala tayo sa looban. So hindi natin alam guys kung ano ba yung may encounter natin dito sa may loob. Kung may mga rough road, kung mapapalaban tayo sa rough road dito. Pero dito nakita ko dito, marami pang mga nakatira. Ayan. Kaliwat kanan pa yung mga bahay dito. Tapos dun sa may ibabaw, makita natin may mga bundok na. Ang dami ng puno ng mangga dito sa ano? Sa part na to. Sa mga nanonood dyan, kung napunta na kayo dito, comment kayo kung ano ba yung mga na-experience nyo dito. Kung dito rin ba kayo dumaan, kung nagpunta kayo dito sa may Andres Bonifacio Shrine. Nakakatuwa lang kasi ang daming parang na siya, develop na rin itong mga dinadaanan natin, no. Tapos dun sa may ibabaw, may bundok na, oh. Nakikita ninyo. Kung iisipin mo, nung araw wala pa tong mga mga daanan na to. So paano naglakad yung magkapatid dito na dalawa lang sila, no? Ang tindi nung araw. Kaya nabilib din ako sa buhay ni ng ating bayani na si Andres Bonifacio, eh. Kasi hindi naman natin yung mga nangyayari dati, no. Makikita na lang natin etong dinadaanan nila, wala pa tong highway. Napakalawak na napakalawak na kagubatan nito nung araw. Yun yung nakikita ko dito. Ito, pinapakanan tayo, Bonifacio Shrine Road. Dito tayo guys, pinapakanan. Ito sa part na to. Dito na siya, parang rough road na. Di lang natin alam doon banda. Dito lang pala. Ito palang pinagmamotoran natin ngayon guys, isang diretso ito na makikita natin doon sa may dulo, yung pinaka scenic view. Ang sabi sa na research ko, ito daw ay Mount Buntis. Yun daw ang pangalan ng bundok dito sa sa Maragondon. Ganda, oh, sa right side natin, nakikita natin puro baka. Lawak. Okay, dito na guys, ito nag-umpisa yung yung rough road. Paakyat siguro doon sa sa shrine. Very thankful tayo kasi maaraw ngayon, hindi umuulan. Kasi kung umuulan dito, makikita nyo naman yung daanan. Lusak-lusak to pagka umulan. Ang haba din niya, gandun din sa may simula dito 2 kilometers pa, simula dito sa rough road hanggang doon sa may shrine, 2 kilometro, so malayo pa yun. Dahan-dahanin lang natin para makita nyo rin kung ano yung dinadaanan natin papunta doon sa kung saan na pinatay sila Bonifacio, no. Kung iisipin nyo guys, nung araw hindi pa ganito talaga yung ako, miski ako napapalaisip ako sa pinagdaanan ni Bonifacio tsaka nung kapatid niya. So tayo ngayon, maswerte tayo dahil
Maganda na rin yung ano natin ngayon. Wala nang giyera. Kaso nga lang, pamahal yung mga bilihin natin dito. So tayo ngayon, nag-i-explore tayo para maipakita ko rin sa inyo kung ano ba yung papunta dito sa Andres Bonifacio Shrine. Sa mga nanonood sa atin, maraming salamat po nga po pala. Ay, puro lubak na pala dito, oh. Puro lubak. Yeah. Grabe, daanan ah. Hopefully, sana ma-develop to. Kasi, ano to eh, isa sa mga historical marker yun eh. Ng kasaysayan natin. Pero may mga nakatira rin pala dito sa may right side oh. Tapos dito pala nakita ko sa mapa, may mga camping site na rin pala dito sa may loob na to. Itong ano natin, dinadaanan natin. Siguro may mga overlooking spot din dyan sa may taas. Para siya doon sa may Sambales, parang Cotto Mines. Parang ganun. Or para siyang ano, general. Parang ano to eh, yung dinadaanan natin ngayon guys. Parang ganito sa general nakar eh, yung daanan. Parang ganito yung ano niya, aura niya. Ito, pababa daw. So dito pinapababa tayo. Ito mga ano, may mga naliligo. Nay, dito ba yung Bonifacio Shrine? Diretso lang. Aray ko. Ang layo pa pala, no? Ano na po yan? Puro rough road na po yan, Nay? Ah, puro rough road na. Magtitend na pa po sa mga daanan, masamang daanan. Apo. Mag-ingat daw tayo sa daanan kasi puro ano raw, bako-bako. So hindi ko in-expect na ganito pala dito. Tingnan nyo naman dinadaanan natin, no? Akala ko meron talagang magandang highway papunta dito sa ano, sa shrine ni Bonifacio. Nasa kalagitnaan tayo ng bundok. Ayan. Pero dito 5 minutes na lang raw. Ah, meron pala ditong ilog. May ilog pala dito guys, oh. Kaso wala siyang ganang tubig. Pagkagabi siguro dito, ano, nakakatakot. Kasi tataas ang mga kawayan, no? I saw you under a tall pine tree. Had your head up in the clouds, reading Agatha Christie with an ice cold drink sitting at your feet. You did not need me then, but I said, darling, how'd you like to get dangerous? I think you and me could take a little time, we could sail the seas and get wilder. We could get a little Okay guys, bali napahinto pala kami dito sa may tulay. Kung saan, ayan, may kita natin dito. Merong ilog dito sa may baba ng bundok. Kaya may nakita tayong mga naliligo dito. Ayan sila, oh. Mga kabataan. So pupunta tayo doon. Doon daw yung papunta doon sa Andres Bonifacio Shrine. So nagpahinga lang kami dito ni Kim dahil napaka-presko ng ano dito, ng kalikasan, no. Eh hindi lang tayo makapagpalipad ng drone, ang daming mga uwak. So ito yung itsura dito. Dati siguro to guys, maraming malawak yung ng ilog. Kasi may mga cottage dito sa may ibabaw eh. Pero ngayon kasi sobrang baba na niya. Pero yung kabilang side naman, napapaliguan. Ayan, napapaliguan naman siya. Ayan, mga bata dito. Naliligo lang sila dyan sa may ilog. Malinis naman yung ilog. Hindi ko lang alam kung gaano kalalim. Ayun, no. Grabe, no. Tumatalo, no. Malalim yan, be? Medyo po. Ah, medyo? Oh, malalim. Malalim pala, guys. Malalim pala. So, diretso na tayo dun sa ating pakay. Sa shrine mismo. So, tara. Bali, nakausap natin yung mga bata naliligo doon. Dito pala guys, sa may kaliwa.
Kasi dalawa yung daanan na tinuturo dito. Hindi natin ma-identify kung saan dito yung sinasabi ni Google. Pero ang sabi ng bata, dito raw sa may kaliwa. Para alam nyo lang rin pagka nagpunta kayo dito. Talagang bundok na siya, oh. Hinahabol ka kanina yung ano natin, drone natin, guys. Hinahabol ang uwak. Ang dami, 8 uwak umabol. Hindi ka na madagat. Medyo creepy yung ano, yung area na to, guys. Ayan, oh. Wala na rin ano yung mapa. Nawawala na rin yung mapa. Wala na rin kasing signal dito eh. Nag-zero yung signal natin. Pero kung nakikita nyo dyan sa may harapan natin, malayo na siya sa ano, sa highway. Pero kung pupunta kayo dito, kung mag-isa kayo dito, tingin ko medyo matatakot kayo. Dahil yun nga, yung katulad niyan, yung mapa natin nawala na. Kung wala kayo mapagtanungan, katulad no, kung wala kayo mapagtanungan, pumunta kayo dito, mahirap. Dahil hindi kayo sigurado kasi ito, katulad na ito, meron na naman daanan dito ng dalawa. Ayan. Hindi natin alam kung ano ba tayo, kakanan tayo or kakaliwa. Saan tayo dito, pre? Kaliwa tayo? Sa akin ng bata, dito daw yun. Kaliwa. O sige, kaliwa tayo. So guys, puro kaliwa yung ano namin, yung pinili namin daanan. Pupunta dito. Aray. Grabe na laki ng bato. Wala tayong nakikitang signage na this way papunta dito sa ganitong ano lugar. Walang ganun simula doon sa may pagka-rough road niya. Kaya ang hirap ay identify. Sana man lang merong signage. Kasi pwede kayong mawala dito sa loob nito. Malaki kasi siya. So check natin dito, may mga truck kaming nakita. Hindi natin alam kung dito na yon. Kuya, dito po ba yung ano? Andres Bonifacio Shrine? Ay, lagpas po? Kulay green na gate? May nakita kang green na gate? Ay, paakyat yung green na gate. Oh, pre, na ano ko. Tara. Sige po, salamat kuya. So guys, yun, nagkamali tayo. Doon pala sa may green na gate. So balik tayo, balik. Walang signage. Buti na lang may may napagtanungan tayo. Kita nyo naman yan, oh. Diadaanan natin, oh. Drop road. Pero nakaka-relax yung vibes niya. Ang layo na pala namin, yung green pala na gate. So bababa tayo ulit dito. Parang quarry ata yung napuntahan namin. Aray. Buti na lang kamo, walang ulan. Kundi patay tayo dito, malalalim yung mga putik dito. Malayo na pala na lumagpas tayo. Dito. Haliligaw na kami. Ay, dito pala. Kasi doon pala yung mga kabayo. Ganda, ligaw-ligaw na tayo. Buti na lang kamo. Hindi tayo mag-isa pumasok dito. Kung mag-isa tayo, patay. Katakot. Ito. Ito na pala. Simula doon pala sa may tulay. Ito na pala siya, guys. Ito. Parang ito na, oh. Parang private na.
Tao po. Kuya, magandang ano po, tanghali. Kuya, dito po ba yung Andres Bonifacio Shrine? Ay, dito. Pwede o... Ayun, pwede pala. Dito pala yung daan. May sabay green na gate. Tatandaan yun dyan. Oo. Kanya yung kuwari eh. Quarry ba yun, Tay? Kuwari yun. Kaya nga, ang daming truck. Maglalagyan mo na kayo. Lagin muna. So guys, maglalagin muna tayo. Dito mismo sa papasok ng Andres Bonifacio Shrine, hindi natin ma-identify kung nandito na kayo kasi wala siyang signage. Ayan, ganito yung makikita niyo dito. Tapos meron namang kubo dito sila tatay. Tapos merong gate kasi ito daw ay private na raw, private property na raw ito. So nakausap din natin si tatay, yun nga nag-request nga sila na magkaroon dito ng signage. Hopefully dapat magkaroon talaga ng signage para hindi nawawala. Kasi napunta kami dun sa may quarry, sa may dulo. Ayan. Tapos mag-logbook lang tayo dito. Pag nagkapag-logbook na kayo dyan, time in lang kayo. So mga ilang meters pa po yun tayo, simula dito. 500 meters na lang. So pagdating doon, sementado naman po yung daan. Ano pang pangalan niya tay? Ayun, si Sir Ruedas nandito. Siya yung bantay dito sa sa pagpasok dito sa may Andres Bonifacio Shrine. So, diretso na tayo doon sa may taas. Salamat po. So, ito yung mararanasan nyo dito guys pagka nagpunta kayo. So, 500 meters para ako simula dito sa may gate. Sa mismong ano na talaga siya oh. Paano ng bundok. Adventure na naman pala tayo. Ang lawak. Yung mga puno dito ng akasya, tignan nyo guys, oh. Ang lalaki. Nakakatakot. Ayan nyo. Kung magko-commute pala kayo papunta dito, malayo. So, ang tingin ko, yung mga nakakapunta dito, yung may mga sasakyan, mga nakamotor, yan. So, dito natatanaw ko na yung papasok. Ito siya, oh. Mayroon siyang gate. Okay. Ito pala yung itsura niya. Tingnan natin kung bukas. Sana bukas. Bali dumating na tayo dito sa may Andres Bonifacio Shrine. Kung saan hindi na kami makapasok doon sa may pinakaloob dahil naka-padlock na siya. No? Pero dito lang kami nag-park. Pero doon sa may gilid naman, open naman yung gate. Pero napansin ko dito, bago dumating tayo ay napakasukal na talaga ng daanan. Gubat na talaga siya guys. Pero pagdating dito, pakita ko lang sa inyo, tuyo yung ilog ano. Walang tubig. Tapos napansin ko nga medyo madumi nga dito sa area na to. Ito yung papasok dito, doon sa may mismong loob. Check natin kung ano yung makikita natin sa pinakaloob nito no. So yan. First time lang natin makakapunta dito. Tapos sa left side, mapapansin na natin dito, merong bahay. Hindi ko alam kung kaninong bahay yan. Para siyang mansion. Pero ang shrine nito sa may right side natin. I think may mga nakatira dito guys. Kasi may mga alaga mga aso pagdating namin. So hindi lang namin alam kung merong caretaker dun sa may loob. Ang kanyang itsura ganito. Ayan. Ayan yung itsura dito ngayon. Napakaliwalas dito no. Tapos dito naman merong Philippine flag. Tayo nakita at napakataas na isang puno. Medyo nakakatakot yung puno no dahil yung mga sanga niya meron mga branches pa dito sa may mga gilid. Yan, tabi-tabi po. Sa left side naman may mga upuan din tayo nakita. Tapos nandoon yung historical marker. Habang naglalakad tayo dito ay hindi mo maiisip kung paano napunta dito, kung paano pinatay yung magkapatid na Bonifacio no. Yun yung isa sa mga tumatakbo sa isip ko gayna pa. Kung paano sila napunta dito, anong ginagawa nila dito no, ng mga panahon na yun. Ang nakalagay dito sa historical marker, Bundok Nagpatong, Maragondon, Cavite. Bali nakalagay dito noong May 10, 1897, sa pook na ito, tinatawag na Nagpatong, malapit sa Bundok Buntis, Maragondon. Ang Supremo Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio ay binaril.
alinsunod sa pasyang hukuman militar ng pamahalaang paghihimagsik. Ayun yung nakasulat dito. So historical marker, 1953. Dito meron tayong nakita, hindi ko mabasa kung ano bang lengguwahe ito. Para siyang hindi ko alam kung parang Kastilang word siya. Dito naman, nagpapakita to na kung saan binaril si Jose Rizal. Ito si Bonifacio, nakikipaglaban sila. So medyo mabigat yung pakiramdam sa lugar na to, guys. Ayun yung nararamdaman ko ngayon, no. Parang may kung ano man yung nararamdaman ko dito, hindi ko mawari. Parang nga marami nangyari sa lugar na to nung araw. Pero ito yung pinakamakikita nyo dito pag nagpunta kayo. May mga malalaking mga monument dito, So silipin natin. Halos dalawa lang kami ni Kim nandito ngayon. Ni-explore namin tong dito, Bonifacio Shrine. Ito ang laki ng sculpture dito. Si Bonifacio, ito naman, possible ito naman yung kanyang kapatid. Sobrang sukal ng dito nung daanan, no. Check natin dito kung ano pa yung makikita natin. Dito may bahay uli, oh. Check natin dito naman sa may likod kung ano pa yung makikita natin. Para maikot natin yung buong shrine. Makikita natin dito talaga guys, hindi siya talaga na may maintain. Dahil, ayan nga, madumi. Tapos doon, meron tulay. Hindi ko alam kung saan papunta yan tulay na yan. Pero itong tulay, saan daw to? Ang akit ko, nung umakit ko kanina parang siya park. Parang parke. Mesa tayo sa mga kainan. May parang garden, no? Family garden, ganon. So guys, ito raw, may family garden daw dun sa may taas. Yun, may mga kainan. So alas wala na rin pala tayo makakita dito, no? Okay guys, bali nalibutan natin yung buong Andres Bonifacio Shrine at may pakita namin sa inyo kung paano pa pumunta dito. At sa mga pupunta dito, ayun po yung madadaanan ninyo. Dito na rin nagtatapos yung ating video. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating episode na to. At kita-kits po tayong muli sa ating susunod na adventure. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye! It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fists in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow